Hello mga sangkay, mga kalingap, welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na si Sangkay Loans, muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat, sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, Ate Edna, Kalingap Rob, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout sa Team Kalingap, sa lahat ng aking mga sponsors, sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay. Mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw nito mga Sangkay, pag-usapan natin. Meron lang kasi akong napansin dito, no? Meron akong napansin na isang bagong pasok dito sa Kalingap, no? Ito ay anchor ni Kuya Val, no? Sa radio, sa Bomb Radio, na si Mads Agot, no? Napansin ko ito siya, meron siyang channel na ginawa sa ngayon. Pumasok siya dito sa Kalingap. Ako'y bigla lamang nagtaka. Ito'y walang hindi ako nanghuhusga, no? Ako'y bigla lamang nagtaka kung bakit biglang naging charity vlogger ito siya. Which is, alam natin na pagka nasa radio ka, pagka meron kang trabaho, bakit kailangan mong ipagpalit ang trabaho mo dito sa Bomb Radio, yung full-time mo na trabaho, at sa pagiging charity vlogger? Anong meron, no? Yung iba kasi kagaya sa atin na mga walang trabaho, no, dito tayo. Kasi masasabi natin, trabaho din naman ito. Pero kung ikaw ay mayroong existing na trabaho, bakit kailangan mong maging vlogger, maging charity vlogger, di ba? Gaya ng sabi ko, hindi ako manghusga. Hindi ko hinuhusgahan ito. Ako'y nagtataka lamang, no? Bakit ganoon? Biglang naging charity vlogger pa di umano. Alam natin ang charity vloggers nandiyan dyan, yung pagtulong at makakakuha tayo ng mga sponsors dito. Kasi kung tayo wala tayong sapat na pondo para tumulong sa pagiging charity vloggers, abay hindi magtatagumpay tayo dito, no? Kung puro punta lang, puro scout lang tayo, puro punta doon, tapos wala tayong iaabot, hindi na mapapayag yung mga i-vlog ng mga charity vloggers na wala man lang may iaabot, diba? So ito ba si Mads Agot, meron ba siyang kakayanan na para maging charity vlogger? Meron ba siyang pundo dito na para ipang-abot man lang, no? Para dito sa kanyang mga pupuntahan, no? Sa kanyang mga scout. Ito'y malaking katanungan para sa akin. At bakit biglang naging kalingap siya, no? Naging kalingap. Alam natin na pagka dumidikit kasi kay Kuya Val, pumupunta dito sa Kalingap, meron talaga yan. Magkakaroon ka ng mga supporters, magkakaroon ka ng mga sponsors. Ang sa akin lang kasi dito, bilang isang matagal na dito sa Kalingap, reactor, defender, at naging watcher, pero siguro sa ngayon paiiralin ko ang pagiging watcher ko, no? Kasi, base sa aking obserbasyon dito sa kay Mads Agot, baka kasi sponsor lang ang habol nito. Aminin natin o hindi, real talk ito, na meron dyan, no, pumapasok dito sa Kalingap, dumidikit dito sa Kalingap kasi may purpose. Merong purpose na makakuha ng mga sponsors. Aminin natin yan, meron at meron dyan. Sponsors lamang ang habol. Malamang ito si hindi ko hinusgahan. Malamang ito si Mads Agot, isa sa mga purpose nito na magkaroon ng sponsor. Kasi hindi ito magiging charity vlogger kaagad kung walang motibo. Kung wala siyang iniisip na motibo dito, hinahangad na motibo dito sa Kalingap. Nakikita niya siguro kasi na sina Kuya Val embrace, maraming mga nag-sponsor, maraming mga nagmahal dito. Siguro naisip nito ni Mads Agot, oops, pasukin ko kaya ang charity vlogger. Ang pagiging charity vlogger. Para naman, siguro kakapiranggot lang ang sinusweldo nito sa Bomb Radio, sa pagiging anchor. Kaya naisip niya, paano kaya ako yayaman?
isa sa mga naisip ko ito. Kasi, bigla lang kasi ako talaga napaisip. Bakit biglang naging charity vlogger? Ikaw ba ay merong pundo? No? Meron ka bang kakayanan? Kung baguhan ka pa lang may kakayanan ka ba na maging charity vlogger? Meron ka bang pera na iaabot man lang diyan sa mga pupuntahan mo? Kung ito si Mads Agot lihitimo na taga Daet, siguro may lupa ito sa Daet. Ano kaya bakit hindi na lang magtanim, magtanim sa kanyang lupa, kung siya ay merong may spare na time, kasi alam natin ang pagiging anchor may slot, may oras lamang sila. Kung yung spare mo na oras, ipagtanim mo na lang kaya doon sa bakanting lupa ninyo, para mayroon kang pagkaabalahan. Ito hindi ako nanghusga. Isa pa sa itsura ni itsura ba ni Mads Agot, mapagkakatiwalaan ba? Ito'y tanong ko lang naman, Hindi naman, gayang sabi ko, hindi ko hinuhusgan ang pagkatao nito. Tanong ko lang, mapagkakatiwalaan ba ito? Ingat-ingat, ingat-ingat, mga sponsors diyan na baka, alam natin, ang sa akin lamang, pinoprotektahan ko lamang ang Kalingap, pinoprotektahan ko lamang yung mga sponsors diyan na baka, mabingwit na naman, mabitag na naman ng mga tao, na umpisa pa lang bago, syempre, umpisa, magpapakitang gilas yan, Papakitang gilas, kalaunan, magiging, lalabas na yung pagiging, yung tunay na kulay. Kagaya ng iba dyan, na talagang sponsors lamang ang habol, nakita ko rin ito na parang nagpaano siya sa live ni Ambassador Jay Morelo, nagpapaano na siya, nag-uumpisa nang magpakilala, nagpa-promote siya. Ano pa kaya, Ingat lang, sa mga Kalingap charity vloggers or partners diyan, kilalaning mabuti. Yung sa akin, kilalaning mabuti. Siguro magtanong tayo dito kay Kuya Val kung ito nga ba si Mads Agot ay katiwa-tiwala, mapagkakatiwalaan, at bakit bigla-biglang naging charity vloggers naging charity vlogger, pinasok niya ang pagiging charity vlogger, which is anchor siya sa radio, anong motibo, anong dahilan, bakit bigla-bigla, ito yung aking napaisip, napaisip ko lamang talaga ito. Kung ako sa iyo, Mads Agot, siguraduhin mo yung pinasok mo. Maraming mga tao na nandito sa Kalingap nagmamatsyag, sa bawat kilos, lalo na kami ng mga reactors at saka defender ng Kalingap, nandito ang dalawang aming mga mata, na nakatitig sa mga tao ng mga baguhan na pumapasok dito sa Kalingap, Siguraduhin mo lamang na ang iyong purpose dito ay pawang pagtulong lamang, yung pagiging charity vlogger mo. Walang halo kung anuman yung mga iniisip namin. Gaya ng sabi ko, hindi ko hinuhusgahan ito, Ang sa akin lamang ay nagmamatsyag lamang ako, at ako'y napatanong lamang bigla sa aking kaisipan, na bakit bigla-bigla naging charity vlogger ito? Meron ba siyang kakayanan na maging charity vlogger, So mga Kalingap, ito lang yung aking reaction patungkol dito. Sa aking napansin, na merong bagong pumasok dito, ito ba'y totoo nga ba? Pure nga ba ang puso nito na para tumulong sa mga kababayan natin diyan sa Daet? Or ito nga ba ay meron lamang pansariling interes? Gusto magkaroon ng mga sponsors, gusto sumikat, kalaunan aalis pag nakahakot na ng mga sponsors, kagaya kay Brother Jose, di ba? Sana mali ang ating iniisip. Sana ito si Mads Agot, ngayon pa lamang pag-isipan niya kung tama nga ba itong kanyang pinasok, Mads Agot, maraming mga bashers dito. Kaya mo ba harapin ang mga bashers dito? Matibay na ba ang loob mo, na para maging charity vlogger? Matibay na ba ang loob mo para sa mga bashers? And ang isang sa mga question ko dito, may pundo ko na ba para ipamahagi diyan sa mga tao
na nangangailangan ng tulong or sponsor lamang ang hanap mo. Muli, maraming salamat mga sangkay no sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Loan, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam ng mga sangkay. Paalam.